Una po sa ating mga balita, muling ipinahayag ni Pangulong Aquino ang pasasalamat sa mga grupong nagbigay tulong sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Inihayag po ito ng Pangulo sa kanyang pakikipagpulong sa Malacanang sa mga doktor at medical practitioners mula po sa Chicago, USA. Samantala, tiniyak naman po ng mga kasapi ng PMA Chicago ang patuloy nilang paglilingkod sa bayan. Ang buong ulat ihatid po sa atin ng aming kasamang si Elena Luna, live mula sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon, Kirby. Personal na pinasalamatan nga ni Pangulong Aquino ang mga doktor mula sa Amerika na tumulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Kaninang umaga ay tinanggap ng Pangulo ang mga doktor at medical practitioners na ito na nanggaling sa medical mission sa Visayas at Southern Luzon. Mga doktor at medical practitioner sila na nakabase sa Chicago sa Amerika. Ngunit nang nanalasa ang Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas, hindi sila nagdalawang isip na magsama-sama para tumulong sa kapwa Pilipino. Dahil sa kanilang ginawa, mismong si Pangulong Aquino ang nagpasalamat sa kanila sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, ipinakita nila na nasaan man ang Pilipino, buhay na buhay ang bayani. Your presence here is yet another example of our strength as a people. Through countless challenges, we have displayed such enormous resilience and such unbreakable solidarity, and it has caught the eyes of the world. In one of our country's darkest hours, there was unity, there was resilience, there was compassion. Countless Filipinos volunteered and donated what they could, whether it was their time, their money, or their resources. The message we sent as one people was clear. The spirit of Bayanihan continues to reside within all of us, wherever we may be in the world. It is this spirit that has helped us overcome so many challenges in our history, and it is this spirit that continues to fuel our efforts to build back better. Sila ang mga miyembro ng Philippine Medical Association of Chicago. Mula sa mga donasyon at sariling gamit, nakabuo sila ng $300,000 para mag-medical mission sa Tacloban City, Palo, Leyte at 6 na bayan sa Marinduque. Sinabi ni Dr. Nida Blancas Hernaez, presidente ng PMA Chicago, na mahal nila ang Pilipinas at nais silang ipagpatuloy ang paglilingkod sa bayan sa ganitong paraan. Tumugon ng Pangulo na sana ay hindi maubos ang mga Pilipinong tulad nila. Your association had a part in this. Each peso or dollar you gave from your own pockets, each patient you treated in a medical mission, each small effort all of you made is part of the accumulation of positivity and inclusiveness that has made our country's turnaround possible. Without doubt, the future has in store for us even more challenges. Rest assured, our administration, with the backing of the Filipino people, will continue its work. Ayon rin sa Pangulo, ang suportang ibinibigay ng mga tulad nila ang tumutulong para makuha ng Pilipinas ang mga tagumpay sa iba't ibang larangan. Ibinida ng Pangulo ang 6.5% na GDP growth sa huling quarter ng 2013 na nagbunga ng kabuuang paglago ng ekonomiya na 7.2%. This pushes our GDP to 7.2% for the entire year, making us one of the fastest growing economies in Asia, second only to China. This growth is the result of an efficient strategic approach to governance. With the people behind us, we were able to streamline our spending, hold erring public officials accountable, and foster a business environment that rewards ingenuity and hard work over a willingness to bend the rules. This has naturally redounded to a renewed optimism among local and foreign investors while capturing the imagination of the international community. Naging bahagi ng programa ang pagbibigay kay Pangulong Aquino ng Presidential Award of Honor ng PMA Chicago bilang pasasalamat sa suporta ng Pangulo sa ginawang medical mission. Ang PMA of Chicago ay itinatag taong 1961. January 28 ay pumunta ang PMA Chicago sa lalawigan ng Leyte. January 31 naman hanggang February 2 ay pumunta sila ng Marinduque. Ayon sa opisyal ng PMA Chicago, aabot sa 1,000 mga residente na biktima ng Bagyong Yolanda ang kanilang natulungan sa medical mission. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.